Sa pagsisimula ng La Nina, kung saan mararanasan natin na mas madalas sa pag-ulan sa Pilipinas. Kadikit nito ang mga pagbaha sa iba't ibang panig ng Metro Manila at mga karatig lalawigan. Gayun din sa mga reyon na maaring tamaan ng malalakas sa mga pag-ulan at bagyo. Ayon sa Department of Health o DOH, sa mga panahong ito, dapat bantayan ang kung tawagin nila ay wild diseases, waterborne infectious diseases, influenza, leptospirosis at dengue. Tuwing panahon ng tag-ulan kung saan maraming tubig, yung WILD or wild diseases marami yan. Ang pinakakonektado sa lahat is yung pagbabago ng panahon at ang dami ng tubig. Binabantayan ng kanilang kagawaran ang patuloy na pagtaas ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa dengue at leptospirosis, lalo na nitong nakalipas sa mga buwan. Ang dengue, ang pinaka nagdadala niyan ay ang ating mga lamok. Yung lamok na tinatawag na Aedes aegypti sa kanyang scientific name. At ito ay tinatawag nating vector. Nakukuha niya yung virus mula sa dugo ng mga ibang nakakagat niya na pasyente, tapos nalilipat niya sa bagong nakakagat na pasyente. Ang leptospirosis ay nanggagaling mula sa isang mikrobyo, yung leptospira na sinasabi na nakikita natin sa ihi ng mga daga. Yan ay nauugnay sa baha dahil pag tumaas ang tubig ang nagbaha ang paligid, yung ihi ng daga nahahalo dun sa baha at yan ay maaaring tumawid sa mga sugat or maliliit na butas sa balat natin kung tayo ay naglalakad sa baha. Sa tala ng kanilang kagawaran, may mga pagtaas sa bilang ng mga kaso ng mga nagkakasakit ng dengue. Ngunit mas mababa naman ang bilang ng mga namamatay dahil dito. Tumaas yung bilang ng kaso, ang mga 128,000 lampas kumpara sa mga 90-something thousand lang last year. Yung bilang nung namamatay, mas mababa this year. So ang nakikita ng Department of Health ay dumadami yung mga tao na nagpapakonsulta ng maaga kaya natatala sila bilang dengue. Pero hindi dumadami yung namamatay, which means bumubuti yung pagserbisyo natin sa ating mga ospital sa paggamot sa kanila. Dahil naman sa matinding pagbaha sa Metro Manila, nang humagupit ang Bagyong Karina na nagpalakas sa habagat, inaasahan ng DOH ang paglobo ng bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis na karaniwang nakukuha dahil sa paglusong sa baha ng ilan nating mga kababayan. Sa leptospirosis, thus far, simula ng taon hanggang pinaka-latest data point natin, hindi siya kasing taas nung last year. Pero, sabi nga namin, malaking pero, kami ay nakaabang dahil ang simptomas ng leptospirosis hindi yan lumalabas until mga 2 weeks or even as long as 1 month simula nung ikaw ay lumusong sa baha. Sa tala ng kagawaran, hindi na lamang sa Metro Manila dumarami ang kaso ng mga sakit na ito. Dahil ang ilang lungsod at bayan sa Calabarzon at Bulacan, may pagtataas na rin ang kaso ng dengue at leptospirosis. Yung dengue, hindi lang siya Metro Manila, although andyan pa rin ang Metro Manila, pero sumusunod na rin yung mga malalaking population centers. So, ang mga naririnig natin lagi si Region 4A, si Calabarzon, Region 3, Central Luzon, marami ding tao dyan, at si Region 7, ang ating Central Visayas. Ang mga pagbaha sa Kalakang, Maynila, tinitingnan ng kanilang kagawaran na may malaking ambag kung bakit tumataas ang bilang ng kaso ng leptospirosis. Sa epidemiology kasi, ang sinasabi namin, yung mga pwedeng maglaro dyan yung host, yung tao na nagkakaroon ng sakit, yung kapaligiran niya, yung environment, at yung sinasabing pathogen, yung pinakamikrobyo or germs na nagiging dahilan. So, maraming pwedeng host sa Metro Manila. So, yes. Environment, tignan natin, pansinin natin kung saan yung mas maraming basura. Bakit basura? Kasi yung pathogen, yung mikrobyo na nasa ihi ng daga, doon siya kung nasaan maraming daga. At sa maraming daga, sa mga lugar na hindi masyadong maganda ang solid waste management. Dahil dyan, iba't ibang programa ang patuloy na isinusulong ng Health Department upang patuloy na maagapan ang mga kaso ng dengue at leptospirosis sa bansa. Prevention is better than cure. So that's one. Ang risk communication is a very strong intervention ng ating Department of Health. Number 2, yung ating mga preventive services. So pagdating sa dengue, pag sinabing vector control, ano ba yung vector na sinasabi? Yung mga lamok, mga vector yan. Mga insekto kung saan dumadaan yung sakit para kumalat sila. So pag tayo ay nagtapon ng tubig, nagtuyo ng paligid at naglinis ng kapaligiran para walang pugad ng lamok,
Yung sinasabing fogging, no? Pag sinabi nating fogging or spraying sa mga outbreak areas, isa rin yung prevention para hindi na kumagat. Tapos, yung sinasabi naman nating self-protection measures, pag sinabi natin sa ating mga kababayan na magsuot po kayo ng long sleeves kasi hindi na masyadong mainit ngayon at kung meron naman kayong mga insect repellent lotions, pwede rin yung gumamit. Kapag sinasabi medyo nananakot yung DOH, no? Kasi namin may mga nagba-backflip, nagba-backstroke sa Lagos Nilad. So parang nakakatuwa nung una, tapos na-realize namin, pag nag-swimming ka dyan, magkikita tayo sa dialysis center in 2 weeks, no? Ang lepto, meron tayong tinatawag na antibiotic prophylaxis. So ang DOH nagpapakawala ng mga kapsula, yung gamot, yung doxycycline na sinasabi, pero kailangan may reseta. So that's one. And number two, yung sinasabing pinaiiral na price freeze. Pinapaigting din ng kanilang kagawaran ang kakayahan ng mga pampublikong ospital na rumisponde sa sinumang tatamaan ng mga nabanggit na sakit. Importante both sa dengue at sa lepto yung sinasabing early detection. Kasi mas magandang malaman natin na ano ba ang dahilan ng iyong lagnat, ano ba ang dahilan ng iyong pananakit ng tiyan, para alam natin kung anong gagawin kaysa sa hayaan natin lumala. So, sa dengue, may mga tinatawag na fast lane. Mas delikado yung dengue na kapag hindi ka na sweruhan kagad ng tama, in a span of a few hours, pwede kang duguin. Sa leptospirosis naman, importante yung accurate diagnosis. Kasi yung mga simptomas ng lepto, ano ba mga simptomas yan? Lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka, pananakit ng tiyan. Pag pinakinggan mo siya, parang lahat ng sakit, ganun yung di ba? Pero, yan yung basic assessment. Maraming mga sakit, pare-pareho ang simptomas. Kung aakalahin natin na ang lagnat na ito ay babalewalain lang natin, yung pala dinudugo na yung kalamnan mo. Bakit? Kasi meron kang dengue. Sayang naman. Kasi kung nakita natin agad-agad na ito ay dengue, naagapan ka sana. At para mas makapaghanda sa posibleng pagdagsa at paglobo ng mga pasyenteng may leptospirosis, kamakailan inatasan ng kagawaran o ng DOH ang lahat ng mga ospital sa NCR na ipatupad ang Leptospirosis Surge Capacity Plan na una nang ginawa ng National Kidney Transplant Institute o NKTI. Matapos agad na mapuno ng pasyente ang kanilang emergency room, kaya't kailangan nilang buksan ang NKTI Gymnasium para gawing leptospirosis treatment ward. Tandang-tanda pa ni Kevin ang mahirap na pinagdaraanan niya nang magkaroon ng leptospirosis. Anya hindi biro ang pagkakaroon nito, lalo na't halos nalagay sa bingit ng alanganin ng kanyang buhay. August 2021, lagi po kasi kaming nasa labas nagsiservice, pagod din sa trabaho, tapos nagkaroon ng baha sa bahay ng mama ko. Wala pong nakatira doon, naglinis ako. So bago pa nag-uulan-ulan nung mga past few weeks, nilalagnat-lagnat na rin ako kasi nga tag-ulan lalagnatin, gagaling. So nung time na yon na nagkaroon ulit ako ng lagnat after ko maglinis doon sa baha, siguro pangatlong araw biglang hindi na ako makatayo. So yun, dinala ako sa ospital na pina-check yung dugo. Ang unang finding ng doktor, dengue. Pinauwi po ulit ako hanggang sa pag-uwi ko, nagsusuka na ako. Napilitan na kami magpa-confine sa ospital. So yun po, after siguro 2 days, kinonfirm ng hospital na leptospirosis daw po pala ang tumama sa akin, hindi dengue. Kaya nahihirapan huminga. Oxygen na ako nung naka-confine ako. Kasi yung lalim ng hininga ko, maiksi na lang. Hindi na ako makahinga ng malalim. That time po, tanda ako kasi malamok. Marami mga sugat-sugat sa paa nung naglinis ako ng baha. Kaya yun ang pinaka-iniisip namin na unang dahilan. Kinailangan na ni Kevin na mag-dialysis dahil na rin sa epekto sa kanya ng leptospirosis. Inabot siya ng 2 weeks hanggang sa gumaling po ako. 3 days na lagnat, so pang-4 ng araw, nagpa-confine na ako. Another 3 to 4 days siguro dun sa unang ospital. Tapos 1 week doon sa NKTI po ako na-confine. Doon po ako na-dialysis. Doble na ang pag-iingat ni Kevin sa ngayon. Hindi na siya lumulusong sa baha. At higit sa lahat, sinisugurado niyang mapalakas ang kanyang resistensya sa lahat ng oras. Nung nakalabas na ako ng ospital, siguro mga 2 weeks po before ako naka-recover na normal naman na po yung pakiramdam. Careful na po talaga kasi sobrang hirap po nung
pinagdaanan ko nun. Kasi nung 2021 halos wala pa rin gustong tumanggap na ospital. Kasi andun pa rin yung issue ng COVID eh. Kaya ang hirap po makonfine nung time na yun. Pag umuulan po ngayon, may baon na akong bota. Dati wala eh. Ngayon po talaga, basta umulan, hindi po talaga na ako lulusong kahit anong mangyari. Hindi na po talaga ako lulusong sa baha. After po nung experience, lagi na po ako nagre-remind kahit sa Facebook. Yun, nagpo-post ako na huwag kayong lulusong sa baha kasi hindi nyo naman alam kung kailan kayo tatamaan ng sakit na yun. Paulit-ulit man na paalala ng DOH na maging malinis sa kapaligiran at kung kinakailangan mang lumusong sa baha, mas mabuting may proteksyon tulad ng pagsusuot ng bota. Hindi rin nila pinapayo ang pagsa-self-medicate. Bagkus agad na kumonsulta sa mga doktor at ospital. Pinapaalala po namin sa publiko, sa panahon ng tag-ulan, umiwas po tayo sa mga wild diseases. 4 po yan. Kapag di tayo sigurado sa ating tubig na iniinom, pakuluan natin ng 2 minuto, palamigin at saka inumin. Yung mga ubo at sipon, napaka-effective pa rin ng proper use of face mask. Ang baha ay hindi swimming pool. Kung tayo naman ay napilitan, hindi natin sinasadya na palusong tayo, kumonsulta agad para mabigyan ng prophylaxis na doxycycline para makaiwas tayo sa lepto. At yung dengue, lamok talaga yung kalaban. Less lamok, less dengue. Hindi biro ang tamaan ng sakit na dengue at leptospirosis. Marami na ang namatay dahil sa mga sakit na ito. Kaya't huwag natin itong baliwalain, lalo na kung buhay mo at ng inyong pamilya ang malalagay sa alanganin. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.